Mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po. As you can see, 9:11 ng umaga, almusal ko po. Meron po akong Milo. Ito po, Milo. Minsan Milo rin po maganda kasi bukod sa malinamnam na, hindi nakakanerbiyos. At saka syempre, I have my Cheez-It Grooves. Masarap po ito, Cheez-It Grooves. Ayan, bigay po sa akin galing Amerika. May dumating kaming kamag-anak. Then, may blessing. Ayan po siya. Cheez-It Grooves. Okay, so, yes, so, mahapra. I love it. Check niyo po kung napunta kayo. Baka may makita kayo sa SM, sa anuman department store. Cheez-It Grooves. Okay, this morning, pag-uusapan natin yung peace treaty na gagawin ng Antikristo sa bansang Israel. Tandaan po ninyo, nang sabihin pong peace treaty, talagang nakadikit po sa bansang Israel. Yan. So medyo may controversial po ba dito? Sa akin wala na po. Sa atin wala na po siya dahil alam naman po natin ever since sa mga Hudyo, hindi nila tinanggap si Jesus as Lord and Savior. So napakarami nilang mga rules and regulations, marami silang mga batas, marami silang mga tinatawag na mga laws. Kaya yun ang nag-udyok bakit nila ipinako ang Panginoon na magkatawang tao. Na misinterpret nila si Jesus na na parang sinasalungat niya yung kanilang law. Sarap po ng Milo. Hindi nila alam na si Jesus Christ po na nagkatawang tao, syempre siya po ay Hudyo. Sabi ng Biblia, marami siyang mga salita na dahil hindi nila naunawaan, inakala nilang ito ay pag-atake sa kanilang religion na kung tawagin ay Judaismo. Judaism. So, ito po ay nagbunsod sa kanila para balakin na ang Panginoon ay idala sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo without the knowing na yun po ay ultimate plan of God, God the Father, siyempre, para tubusin ang tao sa buong sanlibutan. Tandaan po ninyo, hanggang ngayon ang mga Hudyo, hindi po naniniwala na si Jesus ang kanilang tagapagligtas o Savior na hinihintay. Kaya po ngayon, sila po ay talagang naghihintay pa rin ng Messiah nila. Savior nila. Okay. Pero, ito po ang sasabihin ko po sa inyo. Maliwanag po ito sapagkat ito ay naisulat sa propesiya ng Daniel, naisulat pa po ito sa Thessalonica at higit sa lahat sa aklat ng Revelation na ang Antichrist po ay magkakaroon ng tinatawag na Peace Treaty Agreement sa Israel. Siyempre, hindi nila alam na ito ay Antikristo. Hindi nila alam na ito ang the most wicked or evil man na mabubuhay sa daigdig, no? Kaya, siyempre, makikipag-ano sila sa kanya, makikipag-agree in full agreement. At ang mangyayari po niyan, kapag ka nagkaganon na po, siyempre, maitatayo na po yung third temple na tinatawag. Okay? Pero, ang Antichrist pong ito, talaga, nasa isipan niya na siyang may kontrol ng lahat. Hindi lang ng mga Hudyo, kundi ng buong mundo. Sakop niya ang buong mundo. Sapagkat marami naman pong Bible scholars na naniniwala na ang Antichrist ay si Satanas mismo na nagsakatawang tao. Okay, hindi po natin pag-uusapan yan. Pag-uusapan natin yung peace treaty. Kasi marami po nagtatanong sa akin, makikita raw ba ng mga Kristiyano si Antichrist? Ako talagang mariin kong sinasabi, never, never, never. Never nating mamimit ang Antikristo sapagkat Jesus will rapture us. Ira-rapture tayo ni Jesus dahil mahal niya ang church. Sino ba ang church? Yung building? Hindi. Ang church po ay tayo. Itong bodies natin, itong katawan natin. Ira-rapture po ito para hindi natin maranasan ang tribulation na 7 taong singkad na mararanasan ng mundo, especially ng mga naiwan, yung mga hindi naniwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Yung iba sabi nila, yung mga masamang tao, maiiwan, masamang tao, puro masamang tao. Hindi po. Ang mga maiiwan po, yung mga hindi nagsalig ng pananampalataya kay Jesus sa finished work niya. Okay? Marami bang mabait na maiiwan? Marami po mabait na maiiwan. Maraming
anong tawag dito? Yung disiplinado, yung mga nagmamano, maraming gumagawa ng mga good manners and right conduct ang maiiwan. Ba't sila naiwan? Dahil sa halip na kay Jesus sila nanangan sila sa kanilang rehilyon at sa kanilang mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Anong iba? Kaya, ang mangyayari po niya, maiiwan sila. So tandaan ninyo, mararapture ka kung naniwala ka na sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para maligtas ka. Mararapture ka pag gano'n. Sapagkat hindi mo kayang iligtas ang sarili mo at kailangan mo ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas na yan ay ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang sukatan ng kaligtasan. Hindi yung pwede mong gawin sa Diyos, kundi yung ginawa niya na sa krus ng Kalbaryo. Amen? At ang Diyos po, kapag iniligtas ka na niya, hindi po nawawala ang kaligtasang ibinigay niya. Hindi po siya bigay-bawi na Diyos, hindi po siya sulat-burang Diyos. Sapagkat kung nagbubura ang Diyos, ibig sabihin, nagkakamali siya. Ibig sabihin, palpakan Diyos na yan kung nagkakamali, di ba? So ang Diyos natin ay perfect, hindi po siya nagkakamali. Kaya kung iniligtas ka niya, kasi naniniwala po ako sa doctrine, hindi lang po sa doktrina, kundi naniniwala ako sa predestination. Bago pa likhain ang mundo, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, nakita na niya kung sino ang mga tatanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Noon pa man. Kaya si Jesus Christ po, mapapansin niyo po, siya ay inialay na noon-noon pa man. Ibig sabihin, nakita na po ng Diyos kung ano yung mga mangyayari. Yun lang pong ibig sabihin nun. Kaya ang Diyos po, huwag mong ikukulong sa iyong kakayanang mag-isip. Sapagkat ang Diyos po ay malawak. Hindi natin kayang tarukin. Ngayon, yung mga pwede nating tarukin, tulad na nakasulat sa Deuteronomy 29:29, yun lang mga kayang-kaya ng isipan natin. Pero yung mga hindi natin kayang isipin, we cannot fathom it. You cannot fathom it, dear. Hello. Oh boy. Just cool. Just be cool. Just relax. Hindi mo kaya. We need a Savior. Ngayon, pag sinabi ng Biblia na gayon pong talaga. Hindi nawawala ang salvation dahil ang nagligtas sa atin ay Diyos na nagkatawang tao. Ang pangalan niya, Jesus. Amen? Kaya yung peace treaty po sa Israel, yan po ay talagang nangangahulugan po na mangyayari kapag ka inalis na po tayo dito sa mundo. Meron pong magaganap na rapture. Ito po ay binabanggit ng iba. Yan, mga naniniwala sa secret rapture, ganun-ganon. Hayaan na po natin sila. Ang importante, alam natin yung katotohanan na ang rapture po talaga secret. Pero kung believer ka, hindi yan secret sa'yo. Kasi ikaw yung ira-rapture. And then we will meet the Lord Jesus for the very first time. Habang wini-welcome niya tayo dyan sa mga ulap. Diba? So ang rapture po, darating po yan anytime. Yan na po ang hinihintay natin. As of now, still nasa church age pa rin po tayo. Malamig natin yung Milo ko Pag uminom ako nito, yung bigote ko pupunta sa ano ko, dito sa tasa. Thank you, Lord Jesus. So, sa mga nagtatanong, yung peace treaty po masasaksayan natin, I really don't think so. Sapagkat pag tayo pong mga believers ay inangat na rito, tinanggal na tayo, ni-rapture na tayo, doon palang lilitaw yung Antikristo. Public figure na sisikat, magiging pinakasikat at pinakatanyag na tao. Sabi nila si Trump, sabi nila yung anak ni Trump. Nope, hindi po sila. Sorry po kayo. Sapagkat kung sila po yun, ibig sabihin, nakita na po natin ang Antichrist. Hindi po totoong sila. Dahil si Trump at saka yung anak niya mararapture din sapagkat naniniwala ako mga purely believers din sila ng Lord. Amen? So yung Antichrist na lalabas, wala tayong idea. Kasi Kristiyano na po tayo. Amen? Ang makakakita at makakasaksi sa Antikristo, yung mga naiwan, yung mga hindi naglagak ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Jesus. Sila po ang maiiwan dito at daranas ng tribulation at great tribulation sa piling ng Antikristo. Okay, so ayan po ang munting masasabi ko tungkol sa peace treaty na naniniwala po ko magaganap na po anytime soon. Thank you po sa panunood and God bless everyone. Jesus loves us all. That's all. Thank you.